Magandang araw sa inyo. Kamusta kayo? Naisip niyo na ba kung bakit ang daming iba't ibang klase ng negosyo? Ngayon, ipapaliwanag ko ang 4 na pangunahing uri ng organisasyon ng negosyo para makapili kayo ng tamang daan patungo sa tagumpay. Una, sole proprietorship. Ito ang pinakasimple. Isang tao lang ang nagpapatakbo ng lahat. Isipin mo, ikaw ang nagpapatakbo ng maliit na coffee stall o online shop. Lahat ng kita, sa'yo. Lahat ng panganib, sa'yo rin. Kung gusto mo ng buong kontrol at handa kang harapin ang lahat, para sa'yo ito. Susunod, partnership. Dito, 2 o higit pang tao ang nagsasama-sama. Pinaghatian niyo ang kita at ang lugi. May 2 uri pa nga general partners na namamahala ng lahat at limited partners na nag-i-invest lang. Isipin mo ang isang group project, pero may pera na nakataya. Ngayon, corporation. Ito ay medyo mas komplikado. Ang isang korporasyon ay isang legal na entidad na hiwalay sa mga may-ari nito na tinatawag na stockholders. Ang maganda rito, ang mga stockholders ay ang ininvest lang nila ang ipinapanganib. Kaya, kung magkaproblema, ligtas ang personal mong ari-arian. Mga kumpanya tulad ng malalaking tech firms o bangko. Kadalasan, korporasyon sila. Panghuli, cooperative. Ang kooperatiba ay tungkol sa pagtutulungan. Ang mga miyembro ay nagsasama-sama ng pera, pinapatakbo ang negosyo, at pantay-pantay na hinahati ang kita. Perpekto ito kung naniniwala ka sa pagtutulungan at gusto mong lahat ay manalo. Isipin mo ang isang kapitbahayan na grocery store na pag-aari ng komunidad. Kaya, bakit mahalaga ang mga iba't ibang uri na ito? Simple, bawat isa ay may sariling lakas at hamon. Ang pag-unawa sa kanila ay nagbibigay daan sa iyo na piliin ang pinakaangkop para sa iyong mga pangarap at tumutulong sa iyo na magtagumpay. Tandaan, bawat malaking kumpanya ay nagsimula sa maliit. Anong uri ng leader ng negosyo ang gusto mong maging? Ipaalam sa akin sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang tips sa tagumpay. WP